lahat ng mga kababayan natin mula sa Luzon. Hello po, Luzon! At syempre po, Visayas and Mindanao! Ang dami natin dito ngayon. Lahat nagrepresenta ng ating sarili-sariling mga probinsya. Kaya ang slogan natin ngayong araw ay We Are One! Dahil ito po ay nagpapakita na tayo ay nagrepresenta ng isang bansang Pilipinas na nagkakaisa para sa panawagan, para sa transparency, accountability, justice, and democracy. These same principles are part of the job description that every member of Congress should be fighting for. Kaya ako po ay narito para sa iilang dahilan. Unang-una po, bilang representante ng aking distrito sa Batangas, ito ang mga prinsipyo that we should be fighting for our constituents. At marami rin po akong mga constituents at mga kababayang Batanggenyo na narito ngayon. At mula noong isang araw pa ay nasa EDSA. At ako po ay nag-look out for their welfare, and I can see many of us are having a very good time dito po sa Liwasang Bonifacio. Kaya kaninang umaga pa lang, nandito ako, pabalik-balik po ako, at gumawa ako ng bilang ng mga tao nandito throughout the day. At napansin ko na maraming mga hindi nabibilang. Kaninang 2 p.m. lang, ang bilang namin ay mahigit kumulang 10,000 na tayo dito nung 2 p.m. pa lang. Pero ang sinabi noon ay mga 2,000 lang noon. Ngayon, ang latest na bilang ay mahigit 15,000 na tayo dito sa Liwasang Bonifacio. At may mga kasama tayo na papasok pa lang. At mukhang aabot tayo ng mahigit 20,000 dito sa Liwasang Bonifacio on the third day of our events for transparency, accountability, justice, and democracy. The third of what I'm sure will be still many more days. Marami pong mga supporters, si Mayor Isko dito. At sana patuloy ang suporta ng local government para kahit ilang araw pa, gusto ng ating mga kasama na kumilos dito sa Liwasang Bonifacio, pwedeng patuloy tayong kumilos dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil alam ko marami sa atin dito, kaninang madaling araw pa lang, nandito na. At nandito pa tonight, andito pa bukas. Sabi po ng iba dito, handa tayo na manatili dito hanggang next week. Dahil kailangan natin patuloy na lumaban para sa transparency, accountability, justice, at democracy. Kasama na rin dyan ang freedom of speech, freedom of peaceful assembly, and freedom of the press. Kaya malaking bagay, meron tayong mga freedom parks, at malaking bagay din na malaman ng mga kababayan natin na nanunood at home na ito ang isa sa mga pinakamalaki ng mga pagtitipon ngayong taon ng anumang grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na napakaraming mga Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa para sa transparency, accountability, justice, and democracy. Tayo po ay nakikiisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay
na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa. Kaya ng transparency, accountability, justice, and democracy. Dahil pinalalabas ng iba na meron na tayong justice sa ating bansa. Pero hindi po tunay ang hustisya sa ating bansa kapag selective lang ang hustisya. At bilang miyembro ng Kongreso, maaari kong ibahagi ang alam ng marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso. Ang karamihan sa amin ay may malaking kasalanan sa bayan at may kaugnayan sa mga maanomalyang flood control projects. Ngunit, so far, ongoing pa ang investigasyon ng ating gobyerno sa ilang mga opisyal ng DPWH, pati mga miyembro ng Senado. Sinasabi po, pinaiimbestigahan din ang ibang mga miyembro ng Kongreso. Tayo ay naghihintay pa sa resulta ng mga investigasyon na ito. Ngunit, last year, nagsagawa ang Kongreso ng mga pagdinig sa flood control projects at pinutol ito noong September 24 dahil binuo na ang Independent Commission for Infrastructure. Natapos na ang trabaho ng ICI noong March 31 at hindi man lang inilabas ang report ng findings ng ICI. Kaya ako po ay naghain ng resolusyon sa Kongreso na buksan muli ng Kongreso ang investigasyon sa flood control at ipakita ng Kongreso na tayo ay para sa tunay na transparency, accountability, justice, at democracy. Pero habang hindi pa pinapaliwanag kung bakit hindi pa sinisimulan muli ang mga investigasyon sa flood control, hindi maaaring sabihin na tayo ay may tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Maraming mga senador ay nagsakripisyo para iluklok si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinedenay ang mga aligasyon ng mga tumetestigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Kaya lalong importante na simulan muli ang investigasyon sa flood control dahil kung hayaan lang natin sa mga iba na isagawa ang mga investigasyong ito, hindi natin maaasahan na iimbestigahan nila ang sarili nila. Kaya si Senator Marcoleta kinatakutan dahil wala siyang pinoprotektahan at gusto niyang ilantad ang katotohanan sa mga flood control
projects. Ngunit sa halip na siya ay tulungan na ilantad ang katotohanan, siya pa ang sinasabing kakasuhan at nais ng iba na patahimikin. Ang sinasabing isasampang kaso sa kanya ay ang pagtanggap ng illegal na campaign donations. Ngunit, hindi nga sinasabi na nanggagaling sa pondo ng bayan ang mga donasyon na ito. Ito po ay mga pribadong donasyon po lamang at walang kaugnayan sa flood control. Meron akong isang nais na ibahagi sa inyo. Maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay bidding-biddingan po lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon ang mga nagbibigay campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng maraming mga kontrata sa DPWH. Meron ba tayong nakitang congressman na donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ng Kongreso paimbestigahan ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na galing sa mga kontraktor ng DPWH. At tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Dagdag ko rin po ito. Maraming personal knowledge ang aking mga kasamahan sa Kongreso sa mga kalakaran na ang ibang mga kasamahan namin ay sabay congressman na nagpapasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH at sila din ang mga kontraktor ng mga naturang mga proyekto. In fairness po, sinabi naman na paiimbestigahan ang mga
congressman na kontraktor. Pero ang sinabi rin ng iba, hindi lang naman 8 ang mga congressman na kontraktor. Sinabi ng iba, mahigit 20% ng Kongreso ay mga DPWH contractors. Sila ba ay makakasuhan kaya bago kakasuhan si Senator Marcoleta? At kung meron man, iilan, sabihin na po natin, iilan na makakasuhan, bakit may mga congressman na napakalinaw ang ebidensya na sila ay mga kontraktor ng DPWH na hindi man lang pinaiimbestigahan? Panghuli, dadagdagan ko po ito. Lumabas na rin sa balita noon na ako ay may mga nakalap na mga dokumento mula sa DPWH na naglalaman ng mga listahan ng mga nagpasok ng mga budgetary insertions ng mga congressman para sa mga proyekto ng DPWH. Marami sa mga nagpasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH ay may malinaw na kaugnayan sa mga contractors who were eventually awarded these projects. At may mga lumabas na mga testigo na nagpapatunay sa mga dokumentong ito. Dahil hindi po galing sa akin, nang galing sa mga testigo na kinikilala ng ating gobyerno ang mga pahayag na ito. In fact, ang iilan sa kanila ay ginawa na o inanunsyong gagawing state witness. Absuelto na sa kanilang mga kaso. Ngunit, sa aking personal na opinion, kung gagamitin natin ang testimonya ng iilan para idawit ang iilan at ang resulta nito ay iaabsuelto sila sa kanilang sariling mga kaso, hindi tama na selective ang justice at 2 o 3 lamang ang makakasuhan gamit ng kanilang testimonya. Kung may kaalaman sila na reflected sa mga dokumento ng DPWH na hindi 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang nagbigay ng mga insertions para sa mga proyekto sa DPWH sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta na selective ang justice sa ating bansa. Bakit? May iilan na kinakasuhan o ikinulong na habang ang iba ay hindi man lang pinaimbestigahan gamit the same evidence and the same testimonies. Kaya, hayaan natin muna sila na maglabas ng kanilang mga reports dahil inanunsyo naman na lalabas sa mga darating na mga linggo ang mga reports na ito. Sana uunahin nila ito sa mga kaso sa mga iba na wala namang kinalaman sa flood control projects. At sana pag lumabas ito, hindi lang 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang paiimbestigahan. Yan ang kahalagaan ng ipinaglalaban ni Senator Marcoleta at lahat ng iba nating mga kasama dito ngayong araw. Dahil kung hindi equally applied ang batas, yan po ay in violation of the right to equal protection under the law. Yan po ay violation sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, justice, at democracy na dapat pinaglalaban ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya
Pangwakas, meron na po akong suggestion. Dahil naghain ako ng resolusyon na simulan muli ng Kongreso ang investigasyon sa mga flood control projects. At tayo dito ngayon ay nagmumula sa lahat ng mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una, hikayatin natin ang ating mga congressman na makiisa sa mga panawagan ng ating pagtitipon ngayong araw. At kung hindi man lang sila dadalo dito sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, o pag-uwi natin sa ating mga probinsya, siguro naman marami nga sa atin ay sumuporta sa mga nakaraang mga eleksyon sa ating mga kongresista. Hikayatin natin sila na sumuporta sa pagbubukas muli ng investigasyon ng mga flood control projects ng mga miyembro ng Kongreso at magtulungan para ilantad ang katotohanan sino ang nakinabang sa mga flood control projects kahit ang ating mga kasamahan sa Kongreso ay madadawit dito. At kung sila ay may kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, sana sila mismo ay maglalantad nito. At para sa mga marami pang iba na mga kasalukuyan o dating miyembro, hindi lamang ng Kongreso at Senado, pati na rin ng ehekutibo at ng kabinete na may kaalaman tungkol sa mga anomalous flood control projects, sana makikita nila ang dami ng mga tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio at ang lakas ng suporta ng taong bayan para sa paglalantad ng katotohanan para ma-encourage din sila na ilantad ang katotohanan. Kaya bigyan natin sila ng konting panahon na mag-isip kung nais nila ilantad ang katotohanan themselves at kung nais nilang unahin ang mga flood control investigations kaysa sa mga investigations sa iba. Pero kung lumipas ang panahon at hindi nila tayo papakinggan, I cannot speak for everyone here, pero sa tingin ko, hindi papayag ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio na hindi managot ang mga may kasalanan sa mga flood control projects. And we will have to take other measures to demand accountability for the wrongdoing that has been done. Pero sa ngayon, hihintayan ko po kung may gagawin silang ibang action pa at sana pakinggan nila ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio bago sila magdedesisyon tungkol sa mga susunod pang mga hakbang sa iba nating mga kaibigan na ang nais lang ay lumabas ang katotohanan sa mga nangyari sa mga flood control projects katulad ni Senator Dante Marcoleta. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.